Nagbabalik ka nga usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre sa ating usaping legal ngayong Sabado, January 10, 2026, sa pilitan kinuha ng puwersa ng Amerika ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. At ito nga sinabi nga dahil dito sa mga drug trafficking charges. At sinabi din ni US President Donald Trump na sila na muna ang mamamahala sa bansang Venezuela, kasama na rin yung mga natural resources at langis nito, pinaka-importanteng langis nito. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro. Good morning, Professor Renato De Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga, Atty. Kumusta po kayo? So okay naman tayo, Professor. Ito sir, nakita natin at bago ito sa paningin natin in the recent history in recent times na may isang American president kukuhanin yung isang presidente ng isang sovereign nation din katulad ng Venezuela. So may basehan ba itong ginawa ng Amerika na pagkuha dito kay US Venezuelan President Nicolas Maduro at ano yung reaksyon niyo dito? Kung babasehan mong basihan, Atty., ay dalawa yan, sasabihin mo legal, of course hindi ko masasagot yan dahil hindi ako lawyer. Pero kung ang basihan yan, of course, is American national interest. Ayun talagang basihan. Sa pananaw ng Trump administration, nasa interest niya na in a way, tanggalin ang isang presidente na sa tingin nila malapit sa China at Ruso. So ayun yung basihan. It's American nationality. Sa pananaw nila at interpretation nila ng national interest nila, base po sa tinatawag natin National Security Strategy of 2025 po. So ayun yung basis nila. It's the interest of a superpower against a country na kumbaga sa tingin ng Amerika, pinapapasok ang influensya ng China at Ruso po sa loob ng Western Hemisphere po. So sir, itong national security interest nila for ito ay talagang strategy ng Amerika na magpalawak ng kanilang kapangyarihan at mga teritoryo. Ganun ba yun? Hindi. Sa ngayon ito yung National Security Strategy of 2025. Ang basihan nito is pananaw nila, lumalaki na ang influensya ng Ruso at China sa loob ng Western Hemisphere na china-challenge Tandaan natin yung doktrina pa na nilabas ng Estados Unidos as early as 1823. Ito po yung tinatawag na Monroe Doctrine. Nasa Western Hemisphere wala dapat malakas at makapangyarihang bansa mula sa labas ang pwedeng pumasok. So ayun yung basihan nito, I don't think balak ng Amerika mag-expand territorially. Ang concern talaga niya yung nakikita ng Trump administration na paglakas ng influensya ng China at Ruso sa loob ng Western Hemisphere. Alright sir, although nung nakaang linggo din, sinabi ni US President Donald Trump na gusto na nilang kuhanin yung Greenland. So ano yung nakikita ninyong mga implikasyon nito dito sa nangyayari sa ating buong mundo na no? Well, iba talaga yung Greenland. Kasi ang talagang komplikasyon sa Greenland ang Greenland semi-autonomous territory yan ng Denmark. Ang Denmark at ang Estados Unidos nasa loob ng North Atlantic Treaty Organization. So nag-indicate na yung mga ilang membro ng North Atlantic Treaty Organization na puprotektahan nila ang Denmark. Nagsalita ang Poland, nagsalita ang Germany, nagsalita ang France, na talagang kakampit sila sa Denmark pag nilusog ng Trump administration ang Greenland Pero meron pa rin usahong komplikasyon dyan kasi dahil sa ginawa ni Donald Trump sa Venezuela, nangyaring lang recently meron ang Amerika na tinatawag na War Powers Act of 1973. Ito pwedeng sabihin natin sa batas ng Estados Unidos, pwede mag-deploy si President Donald Trump ng American forces without the Congress declaring war, pero he has to inform Congress 30 days after.
Ang nangyari ho recently, yung mga Democrats sa Senate ho, ginamit rin ho nila the same law para i-require ho ang Trump administration to consult the US Congress kung sasakupin niya nga ho ang Greenland. No? Madaling sabihin ni Donald Trump na sasakupin niya ang Greenland, pero he would have to take into account na pumapalag na ho ang ang Congress. Pangalawa ho dyan, hindi basta-basta pwedeng masakop ni Donald Trump ang Greenland at gawin niya ang estado kasi ho this will have to be decided by the United States Congress po. Alright, malinaw ho yan. And of course, ang tanong ho ng ating mga kababayan, ito ho bang nangyayaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, paano ho ito makaka-apekto kung meron man dito sa ating bansa ho? Well, sa ngayon ho kasi, nakalagay rin, nakasado ho doon sa National Security Strategy ng US. Sa ngayon ho, dahil meron ho siya talagang problema sa Venezuela, hindi lang ho Venezuela actually ho, may problema rin siya sa Venezuela, sa Mexico, sa Colombia, and even Brazil. No? Ang epekto niyan, kaya sabi nga nung National Security Strategy of 2025, ang priority ho ng Estados Unidos ngayong Western Hemisphere. Pero sinasabi rin ho yun, pag nalutas na ng Amerika yung problema niya sa Western Hemisphere, magpo-focus ulit ho siya dito sa Indo-Pacific region. And of course, ang issue pa rin ho dyan talaga China eh. No? China ho, pagdating sa Western Hemisphere, pagdating rin din ho dito China. So ayun ho yung makikita ko na alam naman ho natin, katunggali natin ng China ho, pagdating ho sa West Philippine Sea, South China Sea, and even ho pagdating sa Taiwan. So ito ko yung nakikita ko, pag nalutas na ng Amerika yung problema niya sa China, sa Western Hemisphere, maaari naman ho talagang bigyan niya ho again ng talagang priority ang Indo-Pacific region po. And then nga ho, going to China naman, naglabas ho sila ng pahayag, no? Laban sa ginagawa ho ng Amerika dito sa Venezuela. Kasi I understand, parang 50% ho ng mga oil ay napupunta sa China, pero dahil nga ho makikialam na itong Amerika ay magkakaroon na ho sila ng detrimental effect, no? Pero paano, and syempre tuloy-tuloy pa nga rin ho yung nangyayari na may mga military exercises ho nung nakaang simula ng taon dito naman malapit sa Taiwan na ginawa ng China. So paano ho ito makaka-apekto naman dito sa ating rehiyon ho, kasama na rin ho ang ating bansa? Yung oil na sinosource ho talaga ng China mula sa Venezuela, hindi ho yan talaga gagamitin for commercial or industrial use. Gagamitin ho yan ng China para i-build up yung strategic reserve niya ng oil. No? Ayan yung langis no, na i-imbak mo, baka naman sakaling magkaroon ho ng hidwaan o digmaan. So ang implication ho niyan, talagang nawala sila ng possibility na matapo ang oil ng Venezuela para sa pag-build up po ng strategic reserve ng China na of course binibuild up niya ngayon. Kung saan man niya yung ano man yung rason kung bakit niya binibuild up yung strategic reserve remains to be seen. Pero madaming nagsasabi, it has to do yung binabalak niya sa Taiwan by 2027. Kasi ayun ho, sa mismo sa President Xi Jinping, dapat ho magkaroon na ng lakas sandatahan ang China by 2027 just in case nasasakupin niya ho ang Taiwan by next year po. Alright, malinaw ho yan na strategic oil reserves ang pinaghahandaan talaga ng China. At ito ho, Professor, panghuli na lamang ho, no? Ngayon 2026, ngayong taon ho na papasok, ano ho yung mga nakikita nyo maaring maging galaw pa nitong mga makapangyarihan at malaking bansa, no? Ngayong taon ho, na maaring makaapekto ho sa ating bansa at sa ating rehiyon? Lalo na ho sa West Philippine Sea, South China Sea. Kasi yung pananakop rin ho ng China sa West Philippine Sea, South China Sea, link rin ho yan sa Taiwan. Kasi dapat mo talaga i-secure ng China yung kanyang flanks, yung karagatan na sa paligid ho ng Taiwan. So, mag-expect ho tayo na talagang titindi ho yung tension, no? Sinabi na ho yan ng Philippine Navy spokesperson, no? Ni Rear Admiral Roy Trinidad, yung nilabas ng Philippine Navy, yung 6-page report regarding ho sa activity ng People's Liberation Army's Navy na very aggressive na ho yung ginagawa ng People's Liberation Army's Navy bukod ho sa Coast Guard nila and Maritime Militia dito ho sa West Philippine Sea, South China Sea. Nakita nga ho natin yung banggaan ho ng Chinese Coast Guard at isang destroyer ho ng People's Liberation Army's Navy noong August 12 po.
So nakikita ho natin, talagang we have to brace ourselves for talagang more intense geostrategic development sa ating paligid. Hindi lang ho sa West Philippines, si South China Sea, pati na ho sa Taiwan. And of course, ang isang talaga nating interest pagtingin sa Taiwan, yung 250,000 Pilipinos na nagtatrabaho at nakatira ho sa Taiwan. Alright, na malinaw ho yan. And of course, yung mga OFWs nga ho natin na talagang nakatira sa Taiwan ay maaaring maapektuhan ho nito mga nangyayari yung ito. Professor Renato De Castro, alam ko napaka-busy nyo ho. Maraming salamat ho sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat, attorney, at of course, ang sinasabi ko sa inyo palagi, I'm at your beck and call po. Si Professor Renato De Castro, International Affairs Analyst.